Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Isang napakagandang morning po sa ating lahat mga kaibigan, kasama ko at sa lahat ng mga OFWs at syempre yung ating mga kapartner. Once again, sabi ko nga po sa inyo, naku po, napakabilis ng oras, panahon, ano po? Ang bilis din ng mga pagtapos ng mga pangyayari ng buong isang linggo, ano? At ngayon ay naku, August na po. Aba, ang dami ng mga, ang bilis, no? Ang bilis ng mga pangyayari, no? Sabihin lahat ng mga, isipin mo, Agosto na kaagad, no? Diba? So, sa lahat po, maraming salamat sa pakikinig sa ating programang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. At kung matatandaan po natin itong nakaraang Lunes, ano? Nitong nakaraang Lunes ay huling SONA ng ating Pangulo. Ako, napakarami po nating mga text at messages na mamaya po ay babanggitin natin. Marami nagtatampo in terms of, sabi nila, hindi raw sila naalala ng Pangulo. Siyempre, alam niyo na kung sino po sila. Ito yung mga OFWs na kung saan mula daw simula at hanggang sa kahuli-huliang SONA ay walang narinig sa ating Pangulo para sa ating mga bagong bayani. At sa pagpapatuloy natin, nais natin magpasalamat sa ating mga tagapagtangkilik tulad ng Pag-ibig, ang PhilHealth, ang SSS, ang ating Overseas Workers Welfare Administration. Sa inyo po lahat, maraming salamat sa paniniwala at pagtangkilik sa ating babaeng migrante. May Kakampi Ka. At sa totoo lang, kung babalikan natin mga kaibigan, kung babalikan natin ang SONA ng Pangulo, napakahaba po talaga sa history ng mga nagbibigay ng SONA talaga. Ito yata yung pinakamahabang SONA na napakinggan natin. Pero ang di ko makakalimutan dyan, sabi ng Pangulo, kumukonti ang mga OFWs. Pero tingnan natin, ano ba sinasabi niya tungkol sa ating mga OFWs. Taon-taon, mahigit 800,000 ang mga bagong pasok sa ating labor force. Idagdag na rin po natin dyan ang naiulat na pagkaunti ng overseas Filipinos. Noong taong 2011, nasa 9.51 million ang naitalang overseas Filipinos ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa huling datos naman ng Desyembre ng taong 2014, nasa 9.07 million na lang ito. Hindi kalabisang isipin marami sa tinatayang 440,000 na bawas sa kanila ay bumalik sa Pilipinas at nakahanap ng trabaho. Bagamat may bagong salta sa merkado, may balikbayan at dati nang walang trabaho, ang unemployment rate bumaba sa 6.8% noong nakaraang taon. Ito ang pinakamababa sa loob ng isang dekada. Linawin ko rin po, permanenteng trabaho ang nalikha natin. Hindi tayo nag-hire na magwawalis ng kalsada tuwing survey period lang para kargahan ang resulta. Kakibat ng paglikha natin ng trabaho ang maliwalas na ugnayan ng magagawa at negosyante. Ikumpura po natin, nung 9.5 taon na nakarang administrasyon, ang natuloy na labor strike 179 o halos 21 kada taon.
Sa 5 taon po natin, ang suma total na natuloy na strike, 15 lamang po. Noong nga pong 2013, ang nag-strike sa buong bansa, isa. Ito ang pinakamababa sa kasaysayan ng DOLE. Okay, mga kaibigan, ayan po ang isa sa mga binanggit ng ating Pangulo noong kanyang SONA na kumonte ang mga overseas Filipino workers. Pag-usapan po natin yan mamaya dahil pagkatapos ng SONA ng Pangulo ay nagkaroon po ang mga advocates, yung mga CSO at NGOs, nagpulong mga ito kung totoo ba talaga na lumiit ang bilang ng mga nag-abroad o yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero ang sinasabi nga natin sa pananaw natin, talaga namang kumonti ang bilang dahil karamihan ay may mga problema sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Yan ang isa. Marami ang mga ay mga sigalot katulad sa Yemen, sa Egypt, at sa Syria. Doon medyo nagsibalikan ng ilan nating mga kababayan dyan. Yung iba naman ay nagbalik pero nag-iba uli ng iba mga trabaho. So mamaya po, pakinggan po ninyo ang mga babanggitin at sasabihin ng ating babaeng migrante may kakampi ka tungkol doon sa binanggit sa SONA ng ating Pangulo. At sa ngayon, doon sa mga text na nakuha natin, ang sinasabi ay paparami pa rin ang lumalabas ng bansa na upang makipagsapalaran at magtrabaho sa ibayong dagat. Dahil ayon nga sa kanila, sa mga binasa ko na lang po ng marami yan ito at pare-pareho naman ang binabanggit. Dahil ayon sa kanila, mahirap maghanap ng trabaho dito sa ating bansa. Kaya ayon sa isang sinasabi ng Pangulo na nabawasan ang mga pinalalayas ng bansa, o ito yung mga OFWs, ibig sabihin lang ay nabawasan ang mga OFW na lumalabas matapos magkaroon ng mga trabaho dito sa Pilipinas. Diyan naman papasok mga kakampi ko ang tinatawag nating disenteng trabaho. Yan. Pero alam nyo, marami ang nag-text sa atin, nag-email, nag-Facebook, at karamihan ay nalulungkot dahil sa hindi naman daw binigyan ng pansin ng mga OFWs. Pero alam nyo mga kakampi ko, ang speech, yung SONA po, speech lamang yan. At ang sinasabi naman ng isang kabinete, na pag sinabi daw na boss, tayo ng lahat yun. Ibig sabihin, iba't ibang sektor na ang binabanggit ng Pangulo. Kaya dapat dito ay, kung ito ay speech nga naman, ay dapat tingnan din natin ang mga ginawa. At dapat mamaya rin, tatalakayin natin sa ating chikahang buhay, ano ang mga panlingin ng ilang mga CSO pagdating sa usapin ng mga ganito. At paalala ng babaeng migrante may kakampi ka sa inyong lahat ng mga OFWs, bago po kayo umalis, kailangan ninyong tingnan maigi ang inyong mga papeles, ha? Kung kailangan ipa-authenticate dyan, gawin po ninyo at dumaan tayo sa tamang proseso para hindi tayo nagkakaproblema sa mga susunod na panahon. Lalong-lalo na kung tayo po ay nandoon na sa ibayong dagat. At para sa mga OFWs, dapat nating tandaan at lagi nating tatandaan, ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi biro. Kaya't sabi ng OWA, isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa dahil ito ang susi ng iyong tagumpay. So, paalala pa rin natin ang inyong lingkod, no? Dahil po, merong mga social protection tayo na dapat asikasuhin. So, bago tayo umalis, dapat alam natin na tayo ba ay nakabayad na ng PhilHealth, Pag-ibig, at kung may SSS kayo, kung nais nyong ituloy, bago tayo umalis, ay asikasuhin natin ito. Dahil baka mamaya, meron akong nabalitaan, mga kakampi ko,
yung sa immigration, na-upload daw lang naman po ito dahil kwento lang ito doon sa isang pagpupulong natin na hindi nakaalis dahil wala silang maipakitang PhilHealth proof na nagbayad sila at ng pag-ibig. Dahil sa ngayon po ay hiwalay-hiwalay muna, no, ang pagbabayad nito sa POEA. Ang babayaran lang ninyo sa POEA, mga kakampi ko, ay ang OEC na 100 plus, alam ko yung OWA, dyan pa rin binabayaran. Pero nakahiwalay po sa ngayon ang pagbabayad ng PhilHealth at ng pag-ibig. So sa lahat lang di nakakaalam kung magkano ang babayaran sa PhilHealth, ito po ay 2,400 at sa pag-ibig naman 1,200 sa loob ng isang taon. Yan isang taon po yan. Kaya kung nais yung magbayad ng buo, ayan, dahil ang monthly na pagbabayad sa pag-ibig ay 100 lamang. So kung nais nyong i-advance na dahil mahirap nga pong magbayad kung kayo ay nasa mga malalayong lugar. Or pwede ninyong bayaran dito sa pamamagitan ng inyong pamilya. Basta't alam lamang ninyo ang mga numero ng inyong pag-ibig at PhilHealth. Gayon din naman ang SSS. At isa pa sa parating problema ng ating mga manggagawa sa ibaing dagat ay itong kanilang assignment. Ibig sabihin, ito yung kontrata. Tandaan po natin, ang ating kontrata, dapat ito ay nababasa ninyo. Minsan, ito maraming natatanggal ng lisensya, itong mga recruitment agency natin. Dahil minsan, dito papipirmahan dalawang kontrata na magkaiba ang designation. So, nagkakaroon po yan ng problema, kahit wag po kayo papayag na dalawa ang inyong kontrata pagdating nyo sa ibang bansa. At syempre, dun sa mga balik manggagawa, hinihikayat kayo ng ating programa, syempre of course, sa ngalan ng POEA na mag-online processing na. Kasi mas mainam na gumamit po kayo ng mga internet. So, ang mga OFWs, lalo na yung mga nagbabakasyon kasi sayang ang oras, panahon, kung kayo ay pipila pa dyan sa POEA. Kasi ngayon ay internet na tayo. Mag-BM online po kayo. Yan. Pwede buksan ng www.bmonline.ph. Yan. At kung hindi ka pa kwalipikadong gumamit ng BM Online Processing, ayan, magpahingi kayo ng appointment sa POEA. Yan, di ba? At mari kayong, anong tawag dito? Mari kayong magtawag sa mga sumusunod na numero, ha? Asan na ba yan? Yan, ito. Sa aming station dito sa DWSS, 6879144, 6370218, at sa Kakampi, yan, 5538656. Para sa ating POEA hotlines, ayan, 7221144, 7221155, yan, no? At yung ilan po, pwede kayo tumawag sa aming opisina para malaman nyo kung anong proseso inyong gagawin kung sakasakali may mga problema kayo. Pagdating sa usapin ng inyong pag-alis o paglabas ng bansa. Kung feeling naman na illegal recruit kayo, o parang pwede kayong tumawag sa 7221189 at 7210619. Ito yung mga illegal recruitment branch naman. Ito sa POEA pa rin yan. Paano naman kung nais ninyong mag-OWA, yung Overseas Workers Welfare Administration, 551-6641, 551-1560 at 833-6992. Sa ating Department of Labor and Employment, 527-8000. Ang PhilHealth, 441-7442. At samantalang ang ating pag-ibig, 7244244. Sa SSS, pwede kayo magtanong din, 920-6446 hanggang 55. At para naman sa ating etong ating pag-ibig, ito OFW Gawad Parangal na po, malapit na at hinihingi namin ang inyong mga nominasyon para sa mga artists, CSO, government, tulad ng POA, OWA, DOLE, DFA, at of course yung media kung may paborito kayo at magaling naman talaga.
lalong-lalo na sa recruitment agencies. Yan po. Pwede kayong, saan sila pwede pumasok, Allen? Pwede kayong mag-email sa kakampi@gmail.com. At ngayon, para sa ating commercial break muna tayo, ha? Dahil nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga tumutulong at sumusuporta dito sa ating programang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na mas makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFund. Malatag loob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain nalalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnayan na sa SSS tungkol sa FlexiFund. May mas mataas na interes, dagdag kita, garantisado. Pare, nanganak na si Commander. Paba talaga, magkano damage? Ang laki siguro niya, no? Hindi naman, kasi PhilHealth member ang kumari mo. Buti na lang at bukod sa updated na kontribusyon, updated din ang member data record o MDR niya. Ang laki na ng bawas sa binayaran namin. Bayad na ang bill, hindi pa nagalaw ang pambinyag namin. Para sa walang hassle na pagkakamit ng inyong benepisyo sa PhilHealth, siguraduhin updated ang inyong MDR o anumang pagbabago sa inyong personal na impormasyon tulad ng civil status, pagbabago ng tirahan, dagdag na dependents at iba pa. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa alinmang tanggapan ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. Ma'am, magpapaalam na sana ako. Bakit? Saan ka pupunta? Mag-abroad na po ako. Gasoline po sa Middle East. Mabilis nga po eh. Direct hire kasi. Ni-repair kasi ako ng kababata ako sa employer. Ano? Direct hire? Hindi pa bawal yan? Wala kang proteksyon kung ganyan, ha? Dapat idaan mo sa legal na proseso. Huh? Ganun po ba? To find out more, log on to www.poea.gov.ph or call the POEA at 722-1144 or 722-1155. At para sa ating alam ba ninyo, ang Araw ng Mga Bayani ay pinagdiriwang tuwing ika-26 ng Agosto taon-taon. Nag-aalay ang mga Pilipino ng mga bulaklak para sa kanila. Alam ba ninyo na pinahahalagahan ang araw na ito ang mga nagawa ng mga bayani para sa kalayaan at kapakanan ng bansa? Samantala, ang ika-19 ng Agosto ay araw naman ng Lungsod Quezon. Ito ay pinagdiriwang ang pagkakatatag nito. Samantala, ang Agosto pa rin, ito ang buwan ng breastfeeding. Yan. Ang breastfeeding, ang layunin nito ay ipagdiriwang ay upang mapuna ang mahalagang papel na ginagampanan ng pagpapasuso sa mga sanggol. Layunin din ng pagdiriwang ang mapahalagahan ang pangangailangan ng bawat isa sa aktibong proteksyon at suporta ang pagpapasuso upang maipaalam sa mga ina sa komunidad at mga dalubhasa sa kalusugan, gobyerno at media kung paano susuportahan ang pagpapasuso na higit na kailangan ng mga lumalaking sanggol. Samantala, ang Linggo ng Wika ay karaniwang ipinagdiriwang sa ika-19 ng Agosto. Ito ang karawan ni Pangulong Manuel L. Quezon, ama ni Wikang Pambansa. Karaniwang nagkakaisa ang buong bansa sa okasyong ito. Binibigyan diin ang pagmamahal sa ating wika. Pinahalagahan at pinayayaman pa natin ang araw na ito o ang linggong ito.
Samantala nakikiisa ang mga Pilipino sa paggamit ng Filipino sa pagpupulong sa pagsusulat at sa talakayan. Maraming paligsahan tuwing sasapit ang buwan ng Agosto. Ito ay may mga patimpalak sa pagtula, pag-awit at pagsusulat ng sanaysay sa wikang Filipino. Samantala, ito hindi ko ito makakalimutan. Ang ika-2 ng Agosto, 19 na po, ito naman yung sinukob ng Iraq ang Kuwait na nagbunga sa pakipagsapalaran ng mga hukbong koalisyon ng digmaan sa Gulpo. Yan ang ating alam ba ninyo sa Sabado ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Maraming natuwa sa Middle East matapos mabalitaan na palalayain ng korte ng Qatar ang 12 Pinoy workers bilang pagpapahalaga sa Ramadan. Dagdag pa ng mga OFW, magandang pamasko ang handog ng hari sa ating mga OFWs at sa kanyang pamilya. Ayon pa sa balita, ang lahat ng Arab state ay taunang nagpapalaya sa mga dayuhan at lokal na bilanggo. At tuwing katapusan naman ng Ramadan at ang pagdiriwang ng Qatari National Day sa buwan ng Disyembre. At sa ganitong kalagayan, maraming umaasa na sa susunod na taon ay may iba-iba pang set ng mga Pinoy na mapapalaya. Maraming mga pamilya naman din ang umaasa na palalayain nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Karamihan sa mga nakakulong na Pilipino sa Middle East ay nasasangkot sa illegal na droga. Samantala, marami ang naghintay sa zona ni Pinoy at muling nagabang ang maraming OFW dahil naisa na ng mga OFW na banggitin sila ni Pinoy sa zona. Ayon sa iba't ibang grupo, hindi umano binigyan ng pansin ng mga bagong bayani sa kanyang zona. Samantalang dakuan natin ng mga OFW naman sa Italia, hindi daw sila naging kontento sa mga nasabi ng Pangulo sa zona at sa mga naging pangako niya sa nauna nitong mga zona. Dagdagaan nila na sa kabila ng mga sinasabing economic growth ay lumabas sa survey na mas dumami pa ang naghihirap sa bansa at marami pa rin ang nangibang bansa para matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Hindi ka labisang isipin marami sa pinatayang 40,000 na bawas sa kanila ay bumalik sa Pilipinas at nakahanap ng trabaho. Bagamat may bagong salta sa merkado, may balikbayan at dati nang walang trabaho, ang unemployment rate bumaba sa 6.8% noong nakaraang taon. At maliban dito, talamak pa rin ang korupsyon sa bansa at ang mga kalaban lamang ng administrasyon ang nakakasuhan at nakukulong. Dagdag pa ng mga OFWs. Sinabi naman ng ibang kababayan natin doon, tulad daw ng mga naunang administrasyon ay wala pa ring programa sa nationalist industrialization sa gobyerno ni Pangulong Aquino na siya sanang hihigop ng mga trabaho sa bansa. Sa halip na umasa na lamang tayo sa labor export policy at remittance ng mga OFWs. Samantala, ayon sa mga bankero sa ngayon, nagkakaroon na ng problema ang mga pagpapadala ng remittances dahil sa karamihan daw ay nagsasara ang mga bangko sa ibang bansa. Ayon pa rin sa SONA ay ipinagmamalaki pa rin ng Pangulo ang mga trabaho na nalikha ng kanyang administration. Samantala sa iba pang nating mga balita,
pinayuhan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga Pinoy workers sa Greece na maaaring lumapit sa Philippine Embassy sakaling gusto na nitong umuwi sa Pilipinas. Ito ay matapos hindi pa rin nakakahinga ng maluwag ang overseas Philippine workers sa Greece. Kahit bukas na uli ang mga bangko roon matapos itong mag-shutdown o magsara sa loob ng halos 3 linggo dahil sa economic crisis. Limitado pa rin kasi sa 420 euros kada linggo o mahigit 20,000 lang ang pwedeng ma-withdraw na kulang pa dahil 10% ang may dadagdag sa tax. Maliban pa rito ang problema ng mga Pinoy workers sa Greece sa pagpapadala ng pera sa kanilang mga kaanak dito sa bansa dahil sarado ang mga remittance center o di kaya'y kailangan pang mangutang. Ang ilang mga OFW ay gusto nang umuwi pero walang perang daladala. Ayon sa DFA, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon sa Greece at handang tulungan ang mahigit 60,000 mga OFW sa naturang bansa. Samantala, umuwing naka-wheelchair ang isang OFW matapos siyang maltratuhin ng kanyang mag-asawang amo sa Riyadh, Saudi Arabia. Bukod sa matinding pananakit kay Martes Bacardio, 28 taong gulang, hindi umano o di umano siya pinasasahod sa loob ng 9 na buwan na pagsisilbi sa mag-asawang Arabo. At hindi rin siya pinapakain hanggat hindi natatapos ang kanyang mga gawain sa bahay. Nagsimulang magalit ang kanyang mga amo nang igiit ng OFW na ibigay ang kanyang sahod dahil sa kailangan niyang padalhan ng pera ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Samantala, dahil sa pagkakabugbog, mismo ang amo nito ang nagdala sa kanya sa ospital matapos siyang ikulong sa kwarto, bugbugin at iuntog sa sahig ang kanyang ulo hanggang dumugo ang mukha nito. Matapos siyang dalhin sa ospital ay pinabayaan na siyang ngunit may mga Pinoy nurse ang tumulong sa kanya sa 1 buwan at 5 araw na pananatili sa ospital. Hanggang mga amo mismo ang nagpauwi sa kanya. Ayon kay Bacaraw, ng ibang bansa siya para matulungan ang pamilya nito. Ngunit masaklap ang sinapit na dinagdagan pa ng pag-iiwan sa kanya ng mister nang makitang kalagayan niya sa kanyang pag-uwi sa bansa. Ang kanyang nanay at kapatid na lamang nag-aalala sa kanya ngayon at nangangailangan siya ng patuloy na gamot dahil sa kanyang injury sa kanyang spinal cord. At paalala natin, payo pa natin sa inyong lahat po na ang lahat ng mga nagnanais magtungo sa ibang bansa na maging maingat at piliin ang recruitment agency na may malasakit dahil ang mga recruitment agency ang nagpapadala sa inyo sa ibang bansa kaya't dapat tingnan ninyong mabuti ang inyong pag-a-applyan. Yan ang ating mga balita sa Sabadong ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Pare, nanganak na si Commander. Aba talaga, magkano damage? Ang laki siguro niya, no? Hindi naman, kasi PhilHealth member ang kumari mo. Buti na lang at bukod sa updated na kontribusyon, updated din ang member data record o MDR niya. Ang laki na ng bawas sa binayaran namin. Bayad na ang bill, hindi pa nagalaw ang pambinyag namin. Para sa walang hassle na pagkakamit ng inyong benepisyo sa PhilHealth, siguraduhin updated ang inyong MDR o anumang pagbabago sa inyong personal na impormasyon tulad ng civil status, pagbabago ng tirahan, dagdag na dependents at iba pa. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa alinmang tanggapan ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442.
may mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na mas makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFund. Manatagloob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain alalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnayan na sa SSS tungkol sa FlexiFund. May mas mataas na interes, dagdag kita, garantisado. Do you know anyone planning to work abroad? Warn them about illegal recruitment. A recruiter without a POEA license, the immediate collection of fees, and the promise of immediate deployment are just a few of the many signs of illegal recruitment. To find out more, log on to www.poea.gov.ph or call the POEA at 722-1144 or 722-1155. At ngayon, dumako tayo mga kaibigan sa ating chikahang buhay. Sabi ko nga po sa inyo kanina, nabanggit natin after the SONA ng ating Pangulo, ay agad na nagpatawag ng meeting ang iba't ibang mga organisasyon. Yan. Sa buong isang linggo nga naman, pinag-usapan talaga ang mainit at talaga namang balitaktakan ng kwentuhan sa mga ponduhan. Ano po? At sa lahat, sa opisina man, sa eskwelahan man, at sa lahat, ang pinag-uusapan ay ang State of the Nation Address ng Pangulo. So, ano nga ba? Sa tingin ninyo, ano nga ba ang SONA sa mga Pilipino na talaga namang tinututukan ng kahit sino ang State of the Nation Address ng Pangulo? SONA is the most important presidential speech, apart of course from the inaugural speech, because the president not only reports on the condition of the nation, on the true conditions for the state of the nation, but also allows him to outline his legislative agenda and his national priorities to Congress and American people. So, kasi dito sinasabi dito na yung SONA ay a report not only to Congress but also to the Filipino people. Okay. The SONA is also an opportunity for the Filipino people to assess his and his administration's performance, okay, such as their accomplishments and how they intend to address challenges the nation is facing. Performance probably for the past year since the last SONA, or in this case the SONA 2015. Since the president assumed office. Okay. Okay. So I'm sure you given a copy of the SONA. Sige. At dagdagan pa natin yan, sa loob daw ng 5 taon o halos 5 taon na pananungkulan, ano nga ba mga nangyari sa mga batas? Yan, tinalakay din yan sa isang pulong at dito ay tinalakay yung mga batas na nagawa sa loob ng 5 taon. It is his valedictory speech because he's 6 years in office. He was not just delivering a SONA for since the last one, since 2014. He was giving his valedictory speech for 6 years kasi inusimulan sinabi niya sa kanyang speech kahapon. And he enumerated the accomplishments of his administration. Okay. And then he ended his SONA with acknowledgement and thanks to the members of his cabinet. Isa-isa niya po yan. And as well as his allies in Congress, even the presidential yaya. And then he also listed down his priority legislative agenda for the rest of his term. Okay, so it started with the General Appropriations Bill, okay, the Bangsamoro Basic Law, the rationalization of fiscal incentives, the Unified Personal Pension Reform Bill, and most applauded, of course, is the Anti-Dynasty Bill. So ito po yung mga binanggit niya ng mga bills. Okay. So reactions
from GMA. At ngayon tingnan natin, tuloy-tuloy pa rin natin ang ating SONA. Baka di natin matapos. Ano po? Ano nga ba? Importante ba ang SONA ng Pangulo para sa mga OFWs? Ganyan buong SONA ng Presidente dahil I was talking to employers visiting our company. But yung dulo, puro yung batian portion, yung napakinggan ko. Sinati niya lahat. So lalong na-emphasize yung karugduban natin na baka nga walang nabanggit sa mga OFW. At nakikita ko sa mga post, wala nga. Kaya gumawa ako ng sarili kong statement. Sabi ko rito sa ating post, marami naman nag-like at nag-comment. $180.11 billion or pesos 5.3 trillion ang bag ng OFW sa 5 taon na administrasyon ni Pinoy. Binabati ko kayo at maraming salamat sa pagtaguyod ninyo sa ekonomiya ng Pilipinas at ng inyong mga pamilya. Ito po yung scorecard. 2010, ang dumaan sa bangko, 20 billion point 56. 2011, 21.92 billion. 2012, 23.35 billion. 2013, 25.35 billion. 2014, 26.93 billion or a total of 118.11 billion. Average every year we estimate, may ginawa kong paglibro noon, 2008, we estimate at about 7 to 12% yung hindi dumadaan sa formal na hanay ng ating product. Kalabi na hindi tinatanggap yan ni Deputy Governor Tiwa sa ibang pagkataon na nakakasalungo ako sa isang forum. So siguro kung 11, mas nas 5% yan ay may pili pang maradagan yan ang abot ng mga 20 billion hindi dumaan. At madaling explain po yan, unang explanation ko sa kanya noon, kung lumayo po kayo ay lumako kayo sa mga munisipyo, mas yung pinakamalayong lugar sa ating bansa at isang estranghero nagtatanong, saan mo po pwedeng magpalit ng dolyar? Nandun ka isang liglib na bayan dyan sa Ifugao or dyan sa Cagayan, kaya sa Mindanao. Sasabihin siya doon sa pangalawang kanto, may pasar doon, may nagpapalit ng dolyar. So, wala naman mga foreigners na pupunta doon o tourists na may dadalang dolyar. Bakit? May nagpapalit ng greenbacks. Ibig sabihin, palaging may dala, may mga dolyar dumarating doon sa mga kanayunan na yon at malago yung transaction ng palitan ng dolyar. So, ibig sabihin, mayroong informal flow of money na greenbacks. Pangalawa, sabi ko noon, sa isang pulong sa DSP, ugaling Pilipino pag umuwi ka dahil naranasan ko bilang OFW. Ito si kasamang John, ilan dito ang dating OFW. Nakakahiya na umuwi na wala kang $1,500 sa bulsa mo. Di ba? Kaya bawat uwi ng isang Pilipino ay mayroong pinakamababa na $1,500 sa bulsa niya na greenbacks para may bigyan niya sa kanyang pamilya. Sabi ng PUA, umaabot sa 3,008 to 4,000 a day yung napaprocess nila ng palis. New hire at saka rehire. Kung everyday ganun karami, everyday rin siguro, kung yung bumabalik din nakatapos ng kontrata o nagbabakasyon everyday yung bumabalik, ay umaabil siguro na 3,000 o kasi 2,500. May daladalang 1,000 sa pocket niya. Imagine mo yan, kung 3,000 na workers everyday times 365 days, at mayroon siyang dalang $1,000. Yun yung informal channel na lumalag dito. Kaya idagdag mo rito sa 118 na ay siguro ang nayambag ng OFW at ang kanilang pamilya sa 5 taon na administrasyon ng Pangulong Pinoy ay aabot ng 6 trillion pesos. Tingnan natin po yung average na yearly annual budget ng ating bansa. Mag-umpisa ng panahon ni Presidente Pinoy, nag-average po siya na about 1 to 1.1 trillion pesos. Yung average niya na national budget. Nakikita niyo kung sakali wala ang OFW population. Kung sakali wala yung estimated na 6 trillion
na ipadala dito na yan ang nagpapagulong sa ating ekonomiya. Nasaan ang ating nasaan ang ekonomiya ng ating bansa at ng ating bayan? Yun lang po. Kaya dapat lang sana ay kung kaya niyang pasalamatan, yung nag-aayos ng buhok niya, na nabibilang naman kung ilan, ay sana mabanggit man lang at tulad ng sinabi ko, ako ay nagpapasalamat bilang Presidente ng LBS sa mga OFWs na nayambang nilang trilyon na pesos sa nakarang 5 taon ng ating Presidente, panuntulan ng ating Presidente. Dahil ito ay para sa kanilang pamilya, umaabot sa kamay nila sa kanayon sulok-sulukan na nayon, ay ito ay umiikot na paikot. Kaya tawagan ng ating ekonomista ng ating bansa ay consumption-driven economy. Ayan, so importante rin naman. Samantalang ayon naman sa mga OFWs, talaga namang inaabangan nila ang SONA ng Pangulo. Ngayon buong SONA ng Presidente dahil I was talking to employers visiting our company. But yung dulo, puro yung batian portion, yun napakinggan ko. Sinati niya lahat. So lalong na-emphasize yung karugluban natin na baka nga walang nabanggit sa mga OFW. At nakikita ko sa mga post, wala nga. Kaya gumawa ako ng sarili kong statement. Sabi ko rito sa aking post na marami naman nag-like at nag-comment. 180.11 billion US dollars or pesos 5.3 trillion ang bag ng OFW sa 5 taon na administrasyon ni Pinoy. Binabati ko kayo at maraming salamat sa pagtaguyod ninyo sa ekonomiya ng Pilipinas at ng inyong mga pamilya. Ito po yung scorecard. 2010, ang dumaan sa bangko, 20 billion point 56. 2011, 21.92 billion. 2012, 23.35 billion. 2013, 25.35 billion. 2014, 26.93 billion or a total of 118.11 billion. Average every year we estimate, may ginawa kong paglibro noon, 2008, we estimate at about 7 to 12% yung hindi dumadaan sa formal na hanay ng ating product. Kalabi hindi tinatanggap yan ni Deputy Governor Tiwa sa ibang pagkataon na nakakasalungo ako sa isang forum. So siguro kung 11, mas na 5% yan, ay pwede pang maragdagan yan ang abot ng mga 20 billion, hindi dumaan. At madaling explain po yan, unang explanation ko sa kanya noon, kung lumayo po kayo, ay lumayo kayo sa mga munisipyo, mas pinakamalayong lugar sa ating bansa, at isang estranghero nagtatanong, saan mo po pwede magpalit ng dulya? Nandun ka isang liglig na bayan dyan sa Ifugao or dyan sa Cagayan, kaya sa Mindanao. Sasabihin sa'yo, doon sa pangalawang kanto, may pasar doon, may nagpapalit ng dulya. So, wala naman mga foreigners na pupunta doon o tourist na may dadalang dolyar. Bakit? May nagpapalit ng greenbacks. Ibig sabihin, palaging may dala, may mga dolyar dumarating doon sa mga kanayunan na yon at malago yung transaction ng palitan ng dolyar. So, ibig sabihin, mayroong informal flow of money na greenbacks. Pangalawa, sabi ko noon, sa isang pulong sa PSP, ako galing Pilipino, pag umuwi ka, dahil naranasan ko bilang OFW. Ito, si kasamang yun, nandito ang dating OFW. Nakakahiya na umuwi, na wala kang $1,500 sa bulsa mo. Di ba? Kaya bawat uwi isang Pilipino, ay mayroong pinakamababa na $1,500 sa bulsa niya na greenbacks para may bigay niya sa kanyang pamilya. Sabi ng PUA, umaabot sa 3,800 to 4,000 a day yung napaprocess nila ng palis, new hire at saka rehire. Kung everyday ganun karami, everyday rin siguro, kung yung bumabalik din nakatapos ng kontrata o nagbabakasyon everyday yung bumabalik, ay umaabil siguro na 3,000 o kasi 2,500. May daladalang 1,000 sa pocket niya. Imagine mo yan, kung 3,000 na workers everyday times 365 days,
at mayroon siyang dalang $1,000. Yun yung informal channel na lumalag dito. Kaya itagtag mo rito sa 118 na ay siguro ang nayambag ng OFW at ang kanilang pamilya sa 5 taon na administrasyon ng Pangulong Pinoy ay aabot ng 6 trillion pesos. Tingnan natin po yung average na yearly annual budget ng ating bansa. Mag-umpisa ng panahon ni Presidente Pinoy. Nag-average po siya ng about 1 to 1.1 trillion pesos. Yung average niya na national budget. Nakikita niyo kung sakali wala ang OFW population. Kung sakali wala yung estimated na 6 trillion na naipadala dito na yun na nagpapagulong sa ating ekonomiya. Nasaan ang ekonomiya ng ating bansa at ng ating bayan? Yun lang po. Kaya dapat lang sana ay kung kaya niyang pasalamatan, yung nag-aayos ng buhok niya, na nagbibilang naman kung ilan, ay sana mabanggit man lang at tulad ng sinabi ko, ako ay nagpapasalamat bilang presidente ng LBS sa mga OFW sa nayambag nilang trilyon na pesos sa nakaraang 5 taon ng ating presidente, paunungkol ng ating 5 presidente. Dahil ito ay para sa kanilang pamilya, umaabot sa kamay nila sa kanayon, sulok-sulukan na nayon, ay ito ay umiikot na paikot. Kaya tawag ng ating ekonomista ng ating bansa ay consumption-driven economy. At tingnan naman natin, yung land base yung mga nagsalita kanina. Tingnan na naman natin yung mga seafarers group. Ano nga ba ang tingin nila sa nangyaring sonang ito ng Pangulo pagdating sa usapin ng mga seafarers? As far as his achievement, his parents, and degrading the past administration. However, as far as seafarers is concerned, I observed that only one time he mentioned the word seafarers, and pinupuri niya si Secretary Abaya dahil daw approve na ng European Maritime Safety Agency ang ating certificate sa Europa. Ngunit hindi niya napansin, ay wako kung sino nagturo sa kanya, na this coming September pa lamang ang pagdating ng IMSA just to audit our system. At ang kauna-unahan na nakikita ng IMSA is ineffective monitoring of our maritime school and training centers and inefficient implementation of quality management. So sa ngayon, nakikita ko, may mga school na in-approve ng Marina, dinis-approve ng Marina, pero in-approvehan naman ng Commission on Education. So last March, dineclare nila na only 13 maritime school was approved. But few days later, nagiging 28 at iwan ko ngayon kung ilan na. So sa madaling salita, walang isang salita man lamang na kung ang figure na yan ay yan lamang dahil sa salapi. Naririnig namin na kung minsan may mga tag 3 million, 5 million. So if you have 5 million, then your maritime school will immediately be approved. At may mga tao dyan na sa ngayon kinasuhan na dahil sa mga ganyan na sistema. So yan lang ang akin na na-expectar ko sana na according to POAA, we have a figure of 13,268 unemployed seafarers dahil dito sa maling pamamalakad ng Marina. Ngunit nakaligtaan ng ating presidente, ibanggit dyan ang mga unemployed seafarer at yung kanya nabanggit ay approve na daw at pinapasalamatan niya si Secretary Abaya na naaprobahan na ng IMSA ang ating mga certificate. At ang 80,000 Filipino seafarers sa Europa, hindi na raw nanganganib. Ngunit sa lumat sa aming kaalaman, sa September this year pa lamang, pagdating ang IMSA, at titingnan kung compliance tayo. Kaya ngayon, hindi ako magtagal dahil pinagpapagawa ako ng Marina ng mga senaryo. At may mga ilang pa nagsabi naman ito mula ito sa isang hindi na natin babanggitin ang pangalan, pero ito ay nagsasabi ano ba ang mga gusto ng OFW at ano ba ang dapat gawin ni Pinoy
para sa mga OFWs na dapat ipangako niya sa SONA? Ngayon buong SONA ng Presidente dahil I was talking to employers visiting our company. But yung dulo, puro yung batian portion, yun napakinggan ko. Sinati niya lahat. So lalong na-emphasize yung karugduban natin na baka nga walang nabanggit sa mga OFW. At nakikita ko sa mga post, wala nga. Kaya gumawa ako ng sarili kong statement. Sabi ko rito sa aking post na marami naman nag-like at nag-comment. 180.11 billion US dollars or pesos 5.3 trillion ang bag ng OFW sa 5 taon na administrasyon ni Pinoy. Binabati ko kayo at maraming salamat sa pagtaguyod ninyo sa ekonomiya ng Pilipinas at ng inyong mga pamilya. Ito po yung scorecard. 2010, ang dumaan sa bangko, 20 billion point 56. 2011, 21.92 billion. 2012, 23.35 billion. 2013, 25.35 billion. 2014, 26.93 billion or a total of 118.11 billion. Average every year we estimate, may ginawa kong kaplibro noon, 2008. We estimate at about 7 to 12% yung hindi dumadaan sa formal na hanay ng ating product. At sa ulitin na naman natin, ito, sinasabi ko nga sa inyo kanina, ang SONA ay isang speech lang, parang isang, parang nakipagkwentuhan, nagbibigay ng report sa ating mga mamamayan, Pero sabi nga, ito ay isa lang sa parte na hindi lahat na pwedeng masali. Kung ano yung mga gusto niyo sabihin niya, ay dapat masali doon, Sa paningin naman ni Toots Ople ng Ople Center, anong tingin niya sa SONA? At ayon naman kay Toots, ito ay speech lang. Kaya hindi kayo dapat mag-expect ng sobra-sobra. At ayon pa rin kay Toots, gusto niya yung mga nabanggit sa SONA ng Pangulo. Kaya lang, yun ang pakinggan natin. Ang SONA is just a speech. Kahit balik-baliktarin mo yung mundo, talumpati lang yun. Hindi lahat talaga kayang isakay sa SONA. Ang plus factor lang doon, yung nagpasalamat siya miski sa kanyang kasambahay. Sa tingin ko, yun naman yung essential na characteristic ni Pinoy na nire-recognize din naman niya yung contribution sa lahat, in fact, may debate ngayon sa isang pahina sa Facebook na meron nga nagsabi na OFW na ba't di man lang kami napag-thank youan. Simple lang naman yun. Ang daming thank you pati sa taga-alis ng buhok. Bakit kami hindi na-thank youan? May sumagot naman. Ako taga-BPO sector, yung asawa ko ay OFW. Ay kailangan ba pasalamatan tayong lahat isa-isa? Di ba enough yung sinabi na niya na sa mga boss, di ba tayo kasama doon? So, meron ding punto na kailangan pag-nilay-nilayan din natin, sobra ba ang sense of entitlement ng sektor? O talaga naman entitled tayo, kaya dapat may i-single out tayo. Yung doon sa inaasahan, sana nilatag niya yung jobs plan niya, roadmap niya sa dagdag na trabaho from now until 2016. Kasi kung sinasabi niyang bumababa ang bilang ng mga OFWs, sana pinakita niya kung bakit, anong sektor ang nag-a-absorb sa kanila, saan bumabalik. Kasi alam naman natin na nagsara na yung market sa Libya, staff deployment yata doon. Nagnitakat sa Saudi Arabia,
yung Southeast Asian policy nila. Meron din sa Yemen na kaguluhan, although ilan na yung mga Pilipino doon. Yung Greece, maraming mga bansa na dahil sa nangyayari sa kanila, may epekto kaya napapauwi yung OFWs. So maganda sana na mas klaro yung statement na yun, na bumababa dahil sa agriculture, ganito porsyento ng OFWs ang bumalik. Pero alam natin na tama si Jude, wala namang ganyan talagang datos. Dahil wala talagang may alam ilan ang bumabalik na OFWs kada araw. So, siguro, yung sa akin na, yung konsepto din na, yung sinabi niya na sa simula ng talumpati, uninterrupted growth ang ibinida ng ating sinundan sa kanyang huling zona. Pero nang suriin po, malaking bahagi pa na nito ay galing sa remittances ng mga taong nawalan ng pag-asa sa Pilipinas. Ika nga po, people were voting with their feet. Kung gagayahin ko ang ganitong estilo, kikilabutan akong angkinin ang tagumpay na nagmula sa pagpapalayas ng ating mga kababayan. Yung paggamit lang ng word ng pagpapalayas, parang feeling ko, appropriate pa yun. Kasi, hindi naman talaga sila, wala naman nagpapalaya sa kanila. Yung wala, yung pangarap nila, ang dahilan kung bakit may inaasinta sila para sa kanilang mga pamilya. So, ang feeling ko lang, siguro sa konteksto, yung sinabi niyang kikilabutan akong angkinin ang tagumpay na nagmula sa pagpapalayas ng ating mga kababayan. Parang medyo off sa akin. Kasi feeling ko lang, wala naman nagpapalayas kanino, maski kanino man. Pero ang importante, ano yung polisiya at programa sa mga darating na buwan para akitin silang bumalik. Hindi dahil sa wala nang nagpapalayas sa kanila, kundi dahil sa sobrang nais natin manatili na lang sila dito. So siguro yun yung hinahanap ko. But overall, as long as just a speech, the President, I think, deserves pa rin yung latitude natin dahil may mga reforma din naman na nasimulan. And honest naman din talaga siya. And I think, napakalaga yun. Madaling punahin kasi. Pero, feeling ko sa politika natin, mahirap mag-appreciate. So, in that sense, medyo sa akin appreciated ko naman. Ayan mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Naku, napakaganda ng usapin sa mga kaganapang nangyari nitong mga nakaraan. Marami at basabot-saring mga kwento at haka-haka opinyon ng bawat isa. Pero lahat ng inyong mga opinyon ay tama po dahil yun ang inyong paniniwala. Muli po, wala na naman tayong oras. Ako'y sinisenya sana naman ang ating kasama dito. Muli po, wala na naman tayong oras. At nagpapaalam sa inyo ang inyong lingkod, Feni Codemus, para sa babaeng migrante, may kakampi ka. At muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya, o kapatid, dito sa DWWS, May Kakampi Ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Maraming salamat po. Sa inyo